Sa gitna ng malamig na gabi sa Bukidnon, may isang tulay na bihirang daanan kapag sumapit ang 12:00 ng gabi. Tinatawag itong Atugon Bridge. Tahimik doon. Walang ilaw, walang tunog, kundi ang ihip ng hangin at ang tubig sa ibaba. Pero ayon sa mga tao sa lugar, may isang babae raw na lumilitaw sa gitna ng tulay. Basang-basa, mahaba ang buhok, nakayuko, at kapag pinansin mo siya, hindi ka na makakauwi ng normal. Isang gabi, pauwi si Joel, isang truck driver. Pagod siya mula sa biyahe. Habang tumatawid sa Atugon Bridge, napansin niya ang isang babae sa gilid. Nakatayo lang, walang payong, walang sapatos, basang-basa ang damit. Akala niya ay may problema kaya huminto siya. "Miss, okay lang ba kayo?" Hindi sumagot, dahan-dahan itong lumingon. At doon niya nakita, mapatla ang mukha, parang walang buhay ang mata. Bigla siyang kinabahan, bumalik siya sa truck at humandar agad. Pero habang tumatakbo, ang sasakyan, napatingin siya sa side mirror. Nandoon ang babae, nakaupo sa likod, ngumingiti. Kinabukasan, ikinwento ni Joel ang nakita. Tahimik ang mga matatanda, pagkatapos ay may isang lola ang nagsalita. Matagal na iyang babae, tumalon siya dyan sa tulay. Ayon sa kwento, may isang dalagang sobrang nasaktan sa pag-ibig. Gabi iyon, umuulan, tumayo siya sa gitna ng tulay. At bago siya tumalon, may narinig daw na sigaw ang mga nakatira malapit. Pagkatapos, katahimikan, hindi na raw nakita ng buo ang katawan. Simula noon, may mga nakakakita ng babae. At kadalasan, sama-sama siya sa mga taong nag-iisa. May isang vlogger na gustong patunayan na fake lang ang kwento. Dumating siya sa tulay ng hating gabi. Camera on. Guys, wala namang multo dito. Habang nagsasalita siya, may malamig na hangin ang dumaan. Biglang nag-glitch ang camera. Nang i-play niya ang recording, may babaeng nakatayo sa likod niya. Malapit, sobrang lapit, pero nang lumingon siya noon, wala naman. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Kasi sa bawat salamin sa bahay, may babaeng nakatayo sa likod niya. Hindi lahat nakakakita, may iba, nakakarinig lang. Mahinang iyak, parang humihingi ng tulong. Minsan may bumubulong, "Samahan mo ako." Kapag sinundan mo raw ang boses, mapapansin mo na nasa gitna ka na ng tulay. At parang may puwersang humihila pababa. Isang gabi, may lalaking hindi na nakauwi. Nakita ang motor niya sa Atugon Bridge. Nakahinto, umaandar pa ang makina, pero wala ang rider. Sa gilid ng tulay, may basang bakas ng paa, papalapit sa railings, at isang mahinang fingerprint, parang may kumapit. Ayon sa isang dating pulis, hindi raw simpleng pagpapakamatay ang nangyari. May nagsasabing may kasama ang babae, may nagtulak, may sikreto, at ngayon, hinahanap niya ang taong may kasalanan. Pero dahil hindi niya makita kung sino, lahat ng dumadaan ang pinaparamdam niyang kasalanan. Isang estudyante ang naglakad sa tulay. Late na siya umuwi, may nakita siyang babae, nakatalikod. Akala niya normal lang, nilagpasan niya, pero may narinig siyang bulong. "Hindi mo ba ako tutulungan?" Paglingon niya, wala nang paa ang babae. Parang lumulutang, at dahan daw ang lumapit. Tumakbo siya, pero kahit saan siya lumingon, nasa harap pa rin niya ang babae. May isang lumang CCTV malapit sa tulay. Isang gabi, may na-record. Isang kotse ang tumigil. May bumabang babae, lumakad sa gitna, tumalon. Pero pagtingin sa ilalim, wala, parang naglaho. At ilang segundo matapos iyon, may isa pang babae ang lumitaw sa video. Nakatayo lang, nakatingin diretso sa camera. Hanggang ngayon, walang gustong dumaan mag-isa sa Atugon Bridge sa gabi. Sabi nila, kapag nakita mo ang babae at hindi mo siya pinansin, susunod siya sa'yo pa uwi. Kapag kinausap mo naman, may iwan ka roon, at kung sakaling makarinig ka ng mahinang iyak habang tumatawid, dahil baka ang marinig mo ay hindi na hangin, kundi ang huling bulong niya, "Samahan mo ako."